Kamatayan at delubyo sa Espanya, pinakamalalang baha sa kasaysayan ng bansa, hindi na nakaligtas pa. Worst flooding in 5 decades. Dahan-dahang buhay ang nasawi at nawawala dahil sa pinakamatinding baha ng Espanya. Isang trahedya ang bumalot sa Espanya nang ang malalakas na pag-ulan ay naghatid ng matinding baha sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagdulot ng pagkawasak, pagkamatay, at napakaraming buhay ang natamaan. Naging mapanganib ang bawat pag-agos ng tubig at tila walang sinasanto. Mapakalsada, tulay o mga bahay man, lahat ay inanod at sinira. Sa kabila ng mga abiso at patuloy na paghahanda, nabulaga ang Espanya sa ganitong trahedya. Ano nga ba ang naging dahilan ng biglaang pagbaha? Kailan, paano at gaano kalala ang delubyong dumaan sa Espanya? Yan ang ating aalamin. Noong nakaraang linggo, isang delubyo ang bumalot sa Espanya na nagdulot ng pinakamalalang pagbaha sa kanilang kasaysayan. Sa loob lamang ng 24 na oras, ang dami ng ulan na karaniwang bumubuhos sa loob ng isang buwan ay bumagsak sa bansa, nagdulot ng pagbaha na hindi lamang nagwasak ng ari-arian, kundi umabot din sa punto ng pagkitil sa maraming buhay. Mula sa mga bayan hanggang sa lungsod, walang nakaligtas sa hagupit ng pagbaha at ang normal na takbo ng buhay sa Espanya ay tumigil sa isang iglap. Ayon sa mga opisyal, ang bilang ng mga nasawi sa trahedyang ito ay posibleng tumaas pa, isang nakakakilabot na pangitain sa gitna ng delubyo. Sa kasalukuyan, hawak na ng trahedyang ito ang titulong pinakamalalang pagbaha sa modernong kasaysayan ng Espanya at pinakanakamamatay na baha sa Europa mula pa noong dekada 70. Habang patuloy ang rescue efforts, patindi ng patindi rin ang pangamba ng mga mamamayan. Ang mabilis na pag-apaw ng mga ilog at pagragasa ng tubig sa kalsada ay nagpatuloy ng walang habas, dahilan upang ang mga pangunahing daan ay magmukhang mga dagat. Lumubog ang mga komunidad, inanod ang mga sasakyan at bumagsak ang ilang tulay na nagsisilbing pangunahing koneksyon ng mga lugar. Maraming tao ang natrap sa loob ng kanilang mga tahanan at ang iba naman ay nagtangkang lumikas subalit hindi na kinaya ang lakas ng tubig. Ang trahedya ay lalo pang ikinagulat ng marami, lalo na't naganap ito sa loob ng maikling panahon lamang. Isang araw na tila walang katapusan para sa mga mamamayan ng Espanya. Napakasakit isipin ang bawat segundo ng kanilang takot at pag-aalala habang ang tubig ay patuloy na tumataas. Mga biktima ng trahedya, ilan ang nasawi at ilan pa ang nawawala. Ayon sa mga ulat mula sa Espanya, tinatayang mahigit 205 katao ang nasawi dahil sa matinding pagbaha at hindi pa rin natatapos ang rescue operations upang maghanap ng iba pang posibleng mga biktima. Ang bilang na ito ay patuloy pang ina-update sapagkat maraming mga biktima ang natabunan ng debris o inanod ng baha sa malalayong lugar, kaya't mahirap tukuyin ang kabuuang bilang ng mga nasawi. Kasama sa mga nasawi ang mga residente ng Espanya, gayon din ang ilang mga turista na nasa bansa para magbakasyon. Sa gitna ng masayang pagdiriwang sana, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa trahedya at peligro na hindi nila inaasahan. Ang mga rescue teams, sa kabila ng kanilang pagod, ay patuloy na gumagawa ng paraan upang mahanap ang mga nawawalang biktima at mga nakaligtas na maaaring nangangailangan ng tulong. Matapos ang sakuna, agad na nagpadala ang gobyerno ng Espanya ng mga sundalo, pulis at rescue teams sa mga apektadong lugar upang magsagawa ng rescue at relief operations. Walang tigil ang pagbibigay nila ng tulong sa mga biktima sa mga remote areas na walang access sa kuryente, tubig at pangunahing pangangailangan. Karamihan sa mga residente ay nananatili sa mga evacuation centers habang ang iba ay pansamantalang natutulog sa mga gymnasium at iba pang gusali na ginawang tirahan sa gitna ng kagipitan. Hindi lang pagkawala ng ari-arian at mahal sa buhay ang iniinda ngayon ng mga mamamayan. Libo-libong tao pa rin ang nangangailangan ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan at ang muling pagsasaayos ng kanilang mga komunidad ay hindi madali. Ang pagpapanumbalik ng kuryente at tubig ay nagiging malaking hamon kaya't maraming lugar ang nananatiling offline mula sa mundo. Sino ang may sala?
Ang papel ng tao at kalikasan. Tila hindi maiiwasang itanong kung sino ang may pananagutan. May bahagi bang tao o lipunan na responsable sa pagbaha? Ang sagot ay mas komplikado kaysa sa simpleng pagtukoy ng salarin, ngunit hindi maikakaila na malaki ang naging papel ng climate change o pagbabago sa klima sa nangyaring kalamidad. Ayon sa mga eksperto, patuloy na tumitindi ang pagbabago sa ating klima, ang mas mataas na temperatura, mas mabilis na pagtunaw ng yelo at ang matinding pag-ulan. Ang global warming na dulot ng greenhouse gases ay nagpapataas sa init ng ating karagatan, dahilan upang mas mabilis bumuo ng mga bagyo at pagbaha sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga bansa gaya ng Espanya na dati-rati hindi masyadong binabaha ay ngayon nakararanas na rin ng ganitong kalamidad. Dagdag pa rito, ang patuloy na pagsira sa mga kagubatan ay nag-aalis ng likas na depensa ng kalikasan. Ang mga puno at kagubatan ay mahalaga para sa pagsipsip ng tubig ulan na siyang nagpapabagal sa mabilis na pag-agos ng tubig. Ngunit sa patuloy na urbanization, kaliwat kanan ang pagputol sa mga puno para bigyang daan ang mga kalsada at mga gusali na nagre-resulta sa mas mabilis na pag-apaw ng tubig at pagbaha. Paano maiiwasan ang ganitong mga kalamidad sa hinaharap? Ang trahedyang ito ay nagsisilbing babala sa lahat na kinakailangan ang mas pinaigting na flood control projects sa mga lugar na madaling bahaing gaya ng Espanya. Maraming bansa, gaya ng Japan, ay may mga flood control systems na sinusuportahan ng malalaking kanal at embankments na kayang humarap sa matinding pag-ulan. Nagsagawa rin ang mga bansang ito ng masusing pag-aaral sa urban planning upang matiyak na ang kanilang mga komunidad ay protektado mula sa mga sakuna. Bukod sa flood control, kailangang palawigin pa ang reforestation efforts at pagprotekta sa mga kagubatan at natural habitats ng bawat bansa. Sa ganitong paraan, mababawasan ang posibilidad ng matinding pagbaha at magkakaroon ng likas na depensa laban sa pagbaha. Para sa ating mga kababayan, ang nangyari sa Espanya ay maaring maging inspiration upang lalo pang paghandaan ang mga sakuna sa hinaharap. Mahalaga ang tamang impormasyon, dapat ugaliing makinig sa mga balita at weather updates. Sa tuwing may banta ng masamang panahon, mahalaga ang pagkakaroon ng emergency kit at evacuation plan. Bilang mga mamamayan ng mundo, tungkulin nating protektahan ang ating kalikasan. Huwag nating hayaang tuluyan ng mawala ang kagubatan at mga ilog na dati-rati nagbibigay proteksyon sa atin mula sa matinding sakuna. Ang nangyari sa Espanya ay patunay na ang kalikasan ay hindi natin pwedeng pabayaan o manipulahin ng basta-basta. Sa bawat araw na lumilipas, tila pabigat ng pabigat ang kalagayan ng ating mundo at ang mga sakuna ay nagiging mas malupit at walang pinipiling bansa. Anuman ang estado ng isang bansa, mayaman man o mahirap, hindi ito makakaligtas sa epekto ng climate change. Huwag nating hayaang masayang ang mga aral na hatid ng mga trahedya, ang mga nasawing buhay, nawala ng ari-arian at ang mga nabuwal na puno. Lahat ng ito ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong magkaisa para sa isang mas ligtas na kinabukasan. Ano na kaya ang susunod na hakbang para sa Espanya? Paano sila mas makakabangon muli? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang I like at I share. Maraming salamat at God bless.